Yan mga kabiday. Tulad ng sabi ko, mangunguha tayo ng malunggay dito. Tapos ihalo natin tong kalahating sitaw. Aray. Uy. Uy. Tumalsik. Sakit yung pitik ng ng plastiko. Yan. Kalahati lang mga kabiday. Ito. Yan. Hati-hatian na lang namin mga kapatid ko. Tapos ito yung sabi kong kalabasa natin na malagkit. Ito kalahati. Yan mga kabiday. Ito yung halo natin. Super lagkit ito mga kabiday ko. Kaya umpisan na natin ng ulam natin kasi tanghali na rin. Nagluluto na rin ako ng kanin. Kasi tinignan ko kanina si Inang doon sa bahay sa kabila. Nandun natutulog siya kaya umalis agad ko para sayang din yung oras na pag-steady ko doon. Kaya total tulog naman siya kaya umalis tayo agad. Yan. Kaya tinapos ko na, nagsaing na ako. Anuin naman natin. Ay, tapos nanguha pala ako nito. Yan. Pasensya na mga kabiday ko kung lagi tayong malunggay yung ulam. Yung lalamunan ko. Kasi ito lang naman ang gulay natin. Wala nang iba, kundi ito yung gulay. Puros gulay, puros malunggay. Tapos puros mga kalabasa. Yan na lang sinasabi ninyo. Pasensya na mga kabiday kasi wala tayong ito lang lagi yung ulam natin pero masarap. Lalo na sana kung ang sitaw is sinampalukan. Ay, sinampalukan. O yung saluyot. Ilalagay natin saluyot. Tapos may inihaw. Tapos konting maasim. Asim niya, ganun. Yung rin yung talbos ng sampalok. Tapos inihaw na isda. Naku po, masarap. Kaunting sabaw, di ba? Ayan. Tama na rin to. Tama na kaya to. Dadagdagan natin kaunti. Wala, nakapag na tayo. Baka sabihin na mga iba dyan na mga ano ba yan, puros mga gulay, puros mga malunggay ang inuulam nila, wala nang iba. wala nang iba mga kabiday. Wala nang ibang gulay kundi ito lang. Kaya pasensya na kayo. Wala. Kasi yung wala tayong ulam. Ito na lang. Minsan lang tayo mag-ulam ng baboy. Kasi mahirap naman yung araw-arawin mo yung baboy. Kaya magano na lang tayo nito. Mahirap yung baboy, puros baboy. Bihira na lang tayo magbaboy. Ganyan ko na lang. Kasi mahaba. Yan na lang natin yung mga mga baser. Baser ba yun? Baser. Kayo mga biday, favorite nyo ba yung yung kalabasa? Malunggay? Kasi ang alam ko yung mga
Hindi nila alam ang ulamin nito. Yung mga Kapampangan ba yun? Kasi yung naging amo ko dun sa Pampanga, yung sa ano, hindi nila alam ulamin nito. Kasi nung namasyal kami, nag-jogging kami dun sa subdivision. Subdivision nila, sa loob din. And daming mga malunggay dun sa gilid-gilid. Yung walang ano, yung parang pinakabakod ng ano, subdivision. Sabi ko, Madam, ang sarap yun oh, yung kalabasa. Igisa lang yun, masarap na. Sabi ko gano'n. Alin? Sabi niya. Ang alam niya, ano, dahon lang ang nakakain. Pero nakikita kasi doon na mga tuyot-tuyot na yung mga bunga, gano'n. Yan, nauulam yan. Masarap yan, kamatis. Sabi ko gano'n. Kahit na kamatis lang, igisa, sabi ko. Pero yung, ano, yung kapatid niyang nagkasakit, pasensya na mga kabiday, maano yung malamutan ko. Alam niyang ulamin. Hindi ko alam kung ano yung amo kong babae. Hindi ko alam kung kunwari lang, hindi niya alam. Ganun. Sabi niya, talaga, masarap ba? Sabi niya. Oo, madam, masarap pag ano lagay sa pinakbet. Sabi ko gano'n. Oo, manguha ka nga. Sabi niya sa akin. O, hindi ba sila nagagalit? Sabi ko gano'n. Hindi. Ano lang naman yan. Walang may-ari. Binakot lang dyan. Sabi niya. Yun, nanguha ko ng malunggay. Pero nung natikman niya, ako po, araw-arawin na niya ko, nagpapakuha na. Tapos, sabi niya, jogging tayo, sabi niya, jogging tayo. Manguha tayo ng ano, ng bunga ng malunggay, sabi niya sa akin. O, tignan niyo na nga, ma'am. Sabi ko naman, masarapan ninyo, no? Sabi ko, oo, masarap pala. Nauulam pala yan. Oo naman, sabi ko naman. Ikaw kasi, sabi niya sa akin. Ako patuloy na sisi. Ay, ano ba ito, mga ano? Ganun ba yun? Mga mapera. Hindi nila alam ulamin. Pero hindi ko nasasabihin kung sino. Amo ko na yun. Buti yung ano, yung kapatid ni Maroon, alam niya. Alam niya yung ano, yung nauulam tong ano, malunggay. Tapos nagsalita siya ng ano, salita nilang Kapampangan. Sabi niya, masarap yan. Sabi niya, mahal nga yan sa palengke. Totoo nga, mahal nga sa palengke nito. Pero alam din niya yan siguro eh. Diyos ko naman, hindi naman pinanganak na mayaman. Alam ko naman yung ano nila, ang buhay nila. Tsaka lang naman nagkaroon ng ano, kasi yung nga natuto na siyang nag-business sa ano, mga ibang bansa, ganun. Pero siguro hindi sila nag-uulam yung mga ano, mga gulay na mga ano lang siguro ang alam nila talong, ang alam lang nila talong, at saka yung mga ano, mga repolyo, mga cabbage, ganun. Yun lang siguro ang alam nila, carrots, patatas. Pero ito hindi nila alam, diba, mga ano, kabiday. Diyos ko, ako, sabi ko na tulad ng sabi ko nun, favorite ko ito kahit na araw-araw. Ito nga, inaraw-araw ko na ng ulamin. Hindi lang naman ako ang nag-uulam, kundi siyempre nagbibigay din ako sa mga kapatid ko. Minsan nagbigay ako ng ulam, natikman niya yung kuya ko rin. Nagpabit ako. Matigas daw. Half-cook daw yung naluto ko. Kaya tignan na natin. Tinignan ko yung ano, yung
kanin. Titignan pa natin si Inang, baka nag-iisip na. Pero ano, si Inang ko, ano, medyo malakas na siya. Hindi yung kagaya nun na, ano, na nag-ano na sila, yung parang hinang-hina sila, tapos yung mga mata nila ay parang babagsak na gano'n. Kaya, buti nga, ano ngayon, medyo, ano na siya, malakas na. At nakakapag, ano na siya, nakakapag salita na ng, ano, maliwanag. Eh, dati, mga ano, salita niya, parang, ano na, parang walang lumalabas na boses. Itong malunggay, mga kabiday, ano na siya, oh. May laman-laman na siya. Mas gusto ko yung may buto-buto. Kasi, alam niyo, kabiday, masarap yung may buto-buto. Yung medyo matigas-tigas. Inunguya ko yung pag naluto. Maganda yan. Para sa diabetic. Ano. Kaya kayo, mga kabiday, magtanim kayo ng mga malunggay. Kasi maganda yung malunggay. Pag may time ako, mga kabiday, mangunguha ko ng ng dahon niya. Tapos ibibilad ko, gawin parang tea, ganun. Siguro yung mga mga Chinese din ang ginagawa nila, siguro yung mga yung green tea. Parang tapos yung mga binibenta nila, 'di ba? Yung mga naka-box. Binibenta nila na yung sabi nila malunggay, parang yung gamot daw sa mga ganito yung mga ginagawa nila, mga kabiday. Mangunguha sila ng ng dahon ng malunggay, tapos ibibilad nila, tapos nung pag natuyo na siya, kusan ng malalaglag, ganon yung yung tuyo, tapos kukunin nila yung yung malunggay, isasangag-sangag, yung parang lang, parang sangag lang siya, na pag malutong na siya, kukunin na at i-blender mo yung dahon. Tapos pag na-blender na yung dahon, ilagay mo dun sa malinis na garapon. Tapos yun ang araw-arawin mo, titimplahan parang kape. Pero kung gusto mong lagyan ng asukal, gatas, parang kape, ganun. Yung mga ayaw, pwedeng ganun na lang, parang gawing tea. Ganun na lang, mga kabiday. Yun ang mabisang gamot sa mga may mga sakit sa mga kidney, ganun, diabetic, ganun, mga kabiday. Kaya lagi tayong kumain mag-ulam ng malunggay na tayo, malunggay na, mga kabiday. Pag minamadali naman natin ang parang lalong bumabagal pag tayo, lalong pag binilisan natin, paggawa natin, parang mas lalong bumabagal. Ano kayang isasahog ko nito, mga kabiday? Wala tayong maisahog. Daing na lang. Daing na na bangos yung dinaing ko. Ay, mga kabiday, super ang init na naman. Diyos ko, hindi man lang umulan. Ang init, mga kabiday. Sa inyo, mga kabiday, mainit ba sa inyo? Ditong super init.
Naka, ano, yun ang inaalala ko si Inang, mainit. Ayaw niya mag-electric fan. Ganun. Ayaw niya. Hindi raw siya naiinitan. Alam niyo mga kabida, kahit na maligo ka, mamaya mas parang mas lalong mainit pag naligo ka. Ganun. Buti sana kung maliligo ka tapos may aircon ka na. Wala. Ganun. Tapos hindi ka nalalabas ng bahay. Kasi hindi naman pwedeng hindi tayo lumabas ng bahay kasi tinitignan nga natin si Inang. So yung ulam natin. Huwag na natin lagyan ng kamatis kasi medyo maasim. Ito na lang. Okay. Bibigyan natin ilaan. Okay. Lagyan natin ng bagoong. Para malito yung bagoong. Marami tayong ginagawa. Yan, nilagyan na natin yung daing. Yan natin dyan para magkalasa. Naku po mga kabida, hindi ko na video. Nagpahingi na ako ng ulam nila, yung 3 bahay. Kaya yan na lang ang natira sa atin. Kaya yun, nakalimutan kong nakuhanan. Ito naman yung ulam natin. Yan, pupunta ako kila Inang. Samahan ko siya kakain doon.